Mom! Dad! Kauuwi ko lang galing California. Tapos malalaman ko naka-arrange na ang kasal ko kay Adrian Castillo? What kind of joke is that? Pagak na natawa si Faye nang malaman ang balita patungkol sa kanyang magiging fiancé na si Adrian. Wala namang kahit anong binanggit ang parents niya noong nasa California pa siya. O baka dahil alam na nilang tutol siya dito. Anak, sinabihan ka na namin noon pa. Kung wala ka pang boyfriend pag-uwi mo rito, kami na ang pipili ko sinong lalaking pakakasalan mo. Sabi pa ng mom niya, Really, mom? Sa lahat na lalaki siya pa? Sikat siyang babaero. Alam niyo naman siguro yon. Kahit sa California, kilala siya eh. Tapos hahayaan niyo ako mapunta sa lalaking baka ilang babae na yung kinama? Hindi maipaliwanag ang pandidiri niya dito. Kahit naman sinong matinong babae ang tatanungin, walang may gustong pumatol sa lalaking dumaan na sa marami. Huwag ka muna manghusga na hindi ka sigurado, anak. Bibigyan namin kayo ng panahon para kilalanin ang isa't isa. Ayos ba sa'yo 1 week? Tanong naman ng kanyang ama. Mabilis na umiling si Faye bilang pagtanggi. Walang ayos sa lahat, Dad. Alam niyo matigas ang ulo ko at di ako papayag sa bagay na labag sa kalooban ko. I don't like womanizers. Bumalik ka muna rito, nag-uusap pa tayo. Pahabol ng mom niya nang mag-walkout siya. Bakit naman ang isang kagaya nito ang ipapakasal sa kanya? Kahit ang dahilan pa dahil sa merging ng business nila, marami namang iba dyan na mas matino. Isang malaking ekes para kay Faye, ang lalaking tinuturing silang mga babae na laruan lang. Dahil alam niya hindi titigil ang parents niya na kumbinsihin siya, naisipan ni Faye na gumawa na lang ng paraan. Yun ay ang mag-set ng iilang blind dates para makahanap ng lalaki matitipuhan. Ilang taon ka na? Anong trabaho mo? Relationship background? Sunod-sunod niyang tanong sa unang lalaki na kinita niya. 31 na ako. Delivery rider na mga pagkain sa restaurant. 3 na nag-i-ex ko. Nakangiting sagot nito. Napangiwi naman siya kaya ibig sabihin, hindi ito pumasa. Wala naman yun sa ilang ex ang meron nito at sa edad. Pero sa trabaho, kailangan secure ang stability. Paano kapag natanggal siya sa pagiging rider? Di hard pass yun para sa kanya. Ikaw, ilang taon ka na? Anong trabaho mo? Relationship background? Parehong tanong ni Faye sa pangalawang lalaki na dumating. 27 na ako, bartender sa isang bar. Isa lang nag-ex ko. First love ko, kaya hiwalay lang namin last week. Mangiyak-ngiyak pa itong sumagot sa kanya. Sa itsura parang gagamitin lang din siyang rebound para makalimot sa sakit. Ayaw niya na may issue sa past, mahirap pakisamahan. Napasapo na lang ng noo si Faye nang wala siyang matinong mahanap sa mga dating apps. Nakailang mita pa siya sa mga lalaki sa araw na yon, ngunit palpak naman lahat. Isa na lang talaga at kapag hindi pa rin uuwi na siya. Nagkataon naman na papasok sa third sa isang restaurant para kitain ang kanyang kliyente. Nagmamadali raw kasi ito para malaman ko anong progress sa last project nila. Kung bakit sa lahat pa talaga ng araw na pwede siyang maistorbo. Sa family gathering pa nila. Nasa na ba siya? Ang sabi niya nauna na siya dito. O baka maling restaurant lang napuntahan ko? Bulong ni Third sa sarili. Saka nag-ikot-ikot sa loob dala ang folder na may lamang document sa loob. Huminto ang tingin niya sa isang dalagang nakaupo sa di kalayuan na nagkataon ding nakatingin sa kanya. Lalaki ang kliyente niya. Kaya binaliwala niya na lang ito. Ngunit bigla na lang lumapit ang dalaga. Pinaghintay mo pa talaga ako ah. Kung nahihiya ka lang din, sana sinabi mo hindi ka tutuloy sa date. Sabi nito. Sabay hilas sa kamay niya papunta sa table kanina. Napabuntong hininga si Faye dahil parang hindi gumagalaw ang binata at pinagmamasdan lang siya. Who are you?
Hindi ako pumunta dito para makapag-date. Hindi makapaniwala ang sabi niya dito. Sus, palusot ka pa. Fasto ka, ilang taon ka na, anong trabaho mo at panghuli, relationship status mo? Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Hindi nga kita kilala, di ba? Nagkakamali ka na hinala. Imposible hindi mo kilala kung sino magiging kadate mo. Kunot to ang sabi ni Third. Baka dahil sa formal niyang suot, na paghinalaan siyang may date siya. 10 minutes na ako naghihintay dito. Ang sabi niya on the way na siya. Dali na kasi, sagutin mo na yung tanong ko. Naiinip na sagot ni Faye. Kanina pa ring nang-ring ang phone niya sa bulsa. Siguradong hinahanap na siya ng parents niya. 26 years old. President ng biggest company around the world. May ex-girlfriend ako, isa lang. Ano, tapos na? Teka. Ang sabi ng kachat ko, may-ari lang siya na isang flower shop. Paanong? Napatakip siya ng bibig sa katangahang nagawa. Totoo nga nagkamali siya ng hinala. See? Hindi ako hinihintay mo. Kaya kung pwede lang, aalis na ako. Maling restaurant na puntahan ko. Akmang tatayo si Third, nang bigla siyang hilahin pa upo ni Faye. Pagod niya naman itong tiningnan. Wait, ano bang pangalan mo? Hindi naman ako mukhang stalker, pasensya na. I'm Third Castillo. Third ano? Castillo? Nauutal niyang tanong. Kaano-ano mo si Adrian? Nanlaki ang mga matang tanong niya rito. Pinsan ko siya. Bakit ba? Isa ka rin ba sa mga nabiktima niya? Huwag mo ako idamay. Labas ako sa mga pinaggagawa niya. Sabi pa ni Third, sa kainayos ang polo niya. Napasulyap siya sa oras at magkakalahating oras na siyang late sa usapan ng kliyente. Ew, never. Ayoko sa mga lalaking bastos at walang modo. And by the way, I'm Faye Guevara. Supposed to be fiancé ng pinsan mo si Adrian. And, welcome to the family? Patanong na sabi nito, habang nakataas pa ang isang kilay. Coincidence lang siguro na nakita sila ng dalaga sa pagkakataong ito. See? Hindi mo ba gets? Nagpunta ako rito para humanap ng ka-blind date na pwede ko ipalit kay Adrian. Ayoko sa mga babaerong katulad niya. Hindi pa nga kami nakikita, diring-diri na ako sa kanya. Pwede bang tulungan mo naman ako? Nung gusto mong gawin ko? Agawin ka kay Adrian para angkinin na fiancé ko? Wala sa plano ko mag-asawa kaya wag na. Exactly! Please naman isipin mo na lang may sinagip kang babae na muntikan na maging biktima ng pinsan mo. Promise, we can set boundaries. Wag mo lang ako hayaang mapunta sa kanya. Pakikiusap ni Faye. Magiging impyerno lang ang buhay niya kung si Adrian na makakatuluyan. At saka hindi pa sila nagkikita. Pwede pa nang mai-cancel yun. Kaya lang, hindi naman pabor kay Third ang nais niya. Siya kasi yung tipo na hindi pumapasok sa isang relasyon na masyadong komplikado dahil kasali sa usapan ng pinsan niyang si Adrian. Ayoko makialam sa kung ano meron sa inyo. It's your problem. Ikaw humanap ng paraan at huwag mo ko idamay. Matigas niyang sagot dito. At aalis na sana nang hilahin na naman ni Faye ang laylayan ng polo niya. Lahat ng gusto mo gagawin ko. Kapag pumayag ka sa offer ko, ibibigay ko kahit ano. Bagsak ang balikat niyang umuwi. Napaka-hard to get talaga ni Third. Dinaig pa babae. Binigyan lang siya nito ng isang business card. Kung sakaling may trabaho itong iaalok sa kanya, o baka naman magbago ang isip at pumayag sa offer niya. Umagang-umaga pa lang, nakabusangot na agad ang mukha ni Faye para sa meetup nilang dalawa ni Adrian na siyang inihanda ng kanilang pamilya. Konting-konti na lang mauubos na ang pasensya niya dito. What do you want? Sabihin mo kahit ano. Kaya ko na mai-provide, total fiancé naman kita. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ayaw kitang maging fiancé ko. Let's cancel the wedding. Diretsang sagot niya rito. Bakas naman sa mukha nito ang pagtataka at napasandal sa inuupuan. Sa pagkakaalam ko, single ka. Sabi ng parents mo, wala kang manliligaw. Siguro naman, hindi rin life status ko ang problema kaya ayaw mo sa akin. Tunog mayabang na sabi ni Adrian. Nakakabanas ang mukha nito sa totoo lang. Kung karamihan sa mga babae pinapangarap ka, kinamumuhian naman kita. You're a playboy. Galit ako sa mga lalaking manloloko, bastos, at walang pinanghahawakang prinsipyo. Diretsahang sagot ni Faye. Ikaw pa lang ang babaeng tumanggi sa akin. Kaya hindi ko ika-cancel ang wedding. I'm interested in you. Kumindat pa ito sa kanya kaya napangiwi siya.
Marahas siyang tumayo at pinukulit ito ng masamang tingin. I'll do anything para hindi matuloy lahat. At isa pa, hindi ako interesado sa'yo. Samantala, nasa kalagitnaan ng meeting si Third. Nang ilang beses magring ang phone niya. Isang unregistered number ang tumatawag, kaya hindi na siya nag-abalang sumagot. Kaya lang, habang nakikinig siya ng meeting, biglang lumapit sa kanya ang assistant para sabihing nasa lobby si Faye at nag-aabang sa kanya. Masyado nang distracted si Third, kaya wala siyang nagawa kundi puntahan ng dalaga. What are you doing here? Kinancel ko ang meeting dahil nagpunta ka dito. Siguraduhin mo importante yung sasabihin mo. Di mo ba talaga pinag-isipan yung alok ko? I can help in your business kahit anong kaya kong gawin. Ikaw na lang ang pakasalan ko at di na si Adrian, please. Halata naman sa inyong dalawa ikaw ang matino eh. Wala ka bang balak tigilan ako? Siguro naman alam mong hindi ako interesado sa'yo pero siya interesado sa'yo. Pagod na sabi ni Third. Siyempre naman interesado yun sa lahat, no? Pero, hindi ako interesado sa kanya. I'm much more interested in you. Irita namang sagot ni Faye at pinag-cross pa ang braso sa dibdib. Masyado na preoccupied ang isip ni Third sa mga bagay-bagay. Tapos dadagdag pa ang ganitong problema. Sa totoo lang, wala naman siyang kinalaman dito. Madadamay lang siya kung gugustuhin niya. Fine, ibibigay ko ang gusto mo. Kailangan mo lang naman makikasalsahan para tigilan ka ni Adrian, tama ba? Paninigurado ng binata. Yes, magagawa mo pa naman kahit anong gusto mo at ganun din ako. Except sa third party. Kaya mo naman siguro yon? Baliwala niyang sabi. Hindi ako lapitin ng mga babae. Higit sa lahat, hindi rin ako interesado sa kanila. Kaya huwag kang aasa na magugustuhan kita. Kahit kasal na tayong dalawa. Seryoso ang sambit ni Third ngunit parang wala lang din epekto kay Faye. Isa lang ang mahalaga sa kanya. Ang hindi matuloy ang kasal nila ni Adrian. Walang problema. Sige, sabihin mo mga boundaries na gusto mo. Ayos lang sa natitira tayo sa isang bahay. Pero hindi ka makikialam sa mga gamit ko. Hindi mo na rin ako kailangan ipagluto ng pagkain. Madalang ako umuwi. Pwede kang pumunta kahit saan mo gusto, basta magsabi ka. Bibigyan kita ng card. Kalahati rin na access sa kumpanya ibibigay ko sa'yo. Binigyan niya ito ng mapanghamong tingin para malaman kung papayag ba ang dalaga sa kondisyon niya. Hindi man ganun karami ngunit baka hindi rin siya pabor. Kaya lang, nakakapanggulat at umuo pa rin to. Noted, ayos lang sa akin basta hindi ka lang mambabae. Dapat loyal ka, kahit di mo ako gusto kasi kasal tayo. Hindi pa rin makapaniwala ang magulang ng dalawa. Ngayong humarap sila para humingi ng pahintulot sa magaganap na kasal. Tutol man ang una, dahil nakatakda ng ikasal si Faye kay Adrian, wala naman sila nagawa dahil si Third na mismo ang nagdesisyon. Minsan lang kasi ito humingi ng pabor at magdesisyon ng ganon kaya wala silang nagawa. Isang private wedding ang naganap kina Third at Faye. Pero pagkatapos ng kasal kumalat sa internet ang mukha nila. Hindi pa rin makapaniwala ang karamihan dahil tinagurian ding may pagka-woman hater si Third Castillo. At bigla-bigla na lang natali sa isang hindi masyadong sikat na dalaga. Tawagan mo lang ako kapag pupunta parents mo dito. Uuwi ako. May kwarto ako sa opisina kaya doon ako madalas natutulog. Pagpapaalam nito sa kanya. Tumangutango naman si Faye, saka inilibot ang paningin sa malaking mansyon ni Third na pagmamay-ari na rin niya. Magtatrabaho ka na agad? Hindi ka pagod? Anong gusto mong gawin ko? Manatili para ano? Honeymoon? Nakataas ang kilay nitong tanong. Sira, walang ganun no? Sige na, umalis ka na. May sarili din naman akong kumpanya pero bukas pa yung balik ko. Workaholic ka masyado eh. Napangiwi na lamang siya saka ito tinalikuran. Presidente ako ng ibang kumpanya. Maraming kumpanya, hindi lang isa. Kaya normal lang na busy ako. Masanay ka na. Yun ang huling sagot ni Third. Bago nito pinaharurot ang kotse paalis. Sa puntong yon, nakaramdam ng pagkabagot si Faye. Dahil siya lang mag-isa sa loob at wala pang ginagawa. Hindi rin naman matatapos ang pagsasaya niya kahit nakapag-asawa na. Kaya ayos lang kahit mag-travel siya sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Ilang beses siyang tumawag kay Third pero hindi naman sumasagot. At baka may ginagawa kaya nag-iwan na lang siya ng message na pupunta siya ng Sagada.
Sa halos 3 taon niyang pamamalagi sa California, nakakamiss din ang magagandang tourist spot sa Pilipinas. Faye, alam ko nandyan ka sa bahay ni Kuya Third. Lumabas ka, mag-usap tayo. Biglang sigaw ng boses ni Adrian sa labas ng gate. Nahinto sa pag-iimpake si Faye dahil sa pambubulabog nito. Bakit nandito ka na naman? You were gone for almost 2 weeks. Wala ka ba nababalitaan tungkol sa amin ni Third? Nakapamewang na tanong niya dito. Tinanggihan mo ba ako dahil babaero ako? O dahil pinsan ko talaga ang gusto mo? Bakit? Kasi mas mayaman siya sa akin? Pagakpang natawa si Adrian. Hoy, hindi luho at pera niya ang habol ko. At least siya matino. Di kagaya mo walang modo. Umanap ka nga na ibang babaeng mauuto. I'm married. Matigas na sagot ni Faye. Tinaas pa ang kanang kamay kung saan naroon ang wedding ring niya para ipamukha dito na game over na. Kahit papaano, nagpapasalamat siya dahil kung hindi ito umalis para sa business trip, baka nang gulo pa ito sa kasal nila. Kung inaakala mong hindi ka masasaktan kay Kuya, nagkakamali ka. He just married you. Pero kahit ganun, mahal niya pa rin ang ex niya. Ano bang alam mo? Kung makapagsalita to, parang alam mo ang feelings ni Third. Of course I do. Pinsan ko siya. Kaya alam ko rin lahat sa kanya. Third's first love was Rose. 3 years din sila. At 1 taon niyang sinubukan mag-move on. Baka nga hanggang ngayon di niya pa nagagawa. Ani Adrian sa kanya. Ano ngayon? Kasal naman siya sa akin. At saka wala akong pakialam sa past nila, okay? Sa kanya na yon. Irap na sabi niya. Pero sa kaloob-looban niya, curious din siya dito. Hindi naman pwede makipagkwentuhan kay Adrian para lang doon. Baka iba pa ang isipin ni Third pag nalaman niya. Ikaw bahala. Tignan lang natin. I heard she's coming back from China. It's either Pilipinas ang babalikan niya o si Kuya Third pala. Dahil doon, lutang ang isip ni Faye habang nagmamaneho. Tinuloy niya ang pagpunta ng Sagada. Muntik pa nga siyang mabangga na isang kotse nung papaliko sa pagmamadali. Kasalanan talaga yun ni Adrian kung bakit wala siyang peace of mind ngayon. Ganun pa man, saka lang nabasa ni Third ang text message ni Faye nung matapos siyang pumirma ng mga dokumento. Ilang beses niyang tinawagan ulit ito ngunit ito naman ngayon ang hindi sumasagot. Baka busy o sinadya lang na hindi sagutin para gumanti. Sir, papunta rito si Adrian, papapasukin ko ba? Tanong ng assistant niya. Tanging pagtango lang ang sagot ni Third, saka nagpatuloy sa ginagawa. What brought you here? Hindi mo galing bumisita dito? Bungad niya kahit hindi pa man ito nakakapagsalita. Nawala lang ako saglit, Kuya. Pagbalik ko na sa fiancé ko. Alam mo bang sinubukan ko sana magbago para sa kanya? Kasi interesado ako kay Faye. Gumalaw pa ang mga panga nito. Saka naikuyumang kamao sa galit. Siya ang lumapit sa akin, hindi ako. Tanggihan ko man, kusa niyang pinipilit na magpakasal kami. Kilala kita. Kung ayaw mo sa isang bagay, walang makakapilit sa iyong gawin yan. What's your reason? Gagawin mo siyang rebound para makamove on ka kay Rose? Natahimik saglit si Third at nagangat ng tingin sa pinsan niya. Matagal nang walang bumabanggit sa pangalan ng ex niya. Wala namang kaso yon dahil matagal niya nang kinalimutan lahat. What makes you think na hindi pa ako nakakamove on sa kanya? Pagkatapos ng ginawa niyong dalawa sa akin? You know what, Adrian? Kung tutuusin, wala ka naman sa posisyon para harapin ako ng ganito. Sa susunod magpa-schedule ka na appointment sa akin. Come on, Kuya. Alam ko nagkaganyan ka lang. Dahil nagkagusto sa akin si Rose noon na di sinasadyang napunta sa one night stand. Galit ka? Oo. Pero wag mong sabihin na gagamitin mo si Faye para gumanti sa akin. Sigaw sa kanya ni Adrian. Mariing pumikit si Third at sinusubukang kalmahin ang sarili dahil nasa opisina sila. Nagsisimula na naman itong ungkatin na nakaraan na matagal niya nang binaon sa limot. Wala nang silbi kahit pa harapin siya ng 2 taong nagtraidor sa kanya. Labas si Faye sa lahat. Tandaan mo yan. Don't you dare lay a finger on her. May inagaw ka na sa akin nun. This time, sisiguraduhin kong wala kang mahahawakan sa pagmamay-ari ko. Alam kong alam mo na masasaktan lang siya sa'yo, Kuya. Pinipilit mo lang sabihin na nakamove on ka na kahit hindi pa. Halata namang nasasaktan ka pa tuwing binabanggit sa iyong pangalan ni Rose. Leave!
Huwag mong hintay na mapuno ako sa'yo, Adrian. Hinampas niya ang table sa galit. Kaya walang pagdadalawang isip na lumabas ito ng pinto. Napasapu na lang siya sa noo, saka kinuha ang phone at saktong nag-text sa kanya si Faye. Nakarating na raw ito ng sagada. Hindi nagpatumpik-tumpik si Third, kinuha ang coat sa sofa para sundan ang asawa. Kahit naman walang reply na natanggap si Faye, nagkibit balikat na lang siya. Baka dahil ganun lang talaga ka-cold, makitungo si Third. At ang importante, nag-send siya ng update para hindi ito magtaka. Kuya, ba't wala po signal dito sa tuktok ng bundok? Malayo na ba tayo sa inakita natin kanina? Tanong niya sa tour guide nila habang nag-hike. Opo, ma'am eh. Baka mamaya pa babalik ang signal kapag nakababa na tayo. Medyo mahangin kasi dito. Sagot naman ito sa kanya. Ilang oras pa ba bago tayo bumaba? Baka isa't kalahating oras pa po. Kakaakit lang natin dito eh. Walang kasing pagod ang naramdaman ni Faye nang makababa sila at mag-aalas 2 na yun ng hapon, kaso wala pa siyang lunch. May buffet naman sa baba kung saan pwedeng kumain lahat kaya ayos din. Akmang kukuha siya ng pagkain nang biglang may humilas sa braso niya. At nang tignan si Third pala yun, nagulat tuloy siya at hindi agad nakakuha ng pagkain. Oh, paano ka nakapunta dito? Teka, hindi pala kita nasabihan na umakyat ako ng bundok. Magsasend sana ako ng picture kaso wala namang signal. Ikaw, akala ko busy ka sa trabaho. Ayam. May trabaho lang akong pinuntahan malapit dito kaya dumaan ako. Napaiwas pa ito ng tingin matapos sumagot. Okay, kakain mo na ako saglit. Ikaw ayaw mo? Pang-aalok niya pa dito. Bumuntong hininga naman si Third sa katumango. Sasabay ako, hindi pa rin ako kumakain. Hindi na matiis ni Faye ang katahimikan sa pagitan nila, kaya siya na mismo ang unang naglabas ng sasabihin. Babalik ka na pagkatapos mong kumain? I'm planning to stay here for a while. Boring na ako lang mag-isa sa bahay. At least makakapag-enjoy ako. Kapag nag-travel ako kahit ako lang. I will stay here tonight. Bukas isasama kita pag-uwi. Baka hanapin ka sa ng parents mo. Mabilis naman siyang napalingon dito at nanlalaki ang mga mata. Ang isang presidente ng kumpanya. Biglang sasamahan siya ngayong gabi at hindi babalik sa trabaho. Seryoso ka ba? Pang isang tao lang yung staycation room na kinuha ko. Kumuha ka na lang na sayo. Gagastos pa ba ako para sa isang gabi? Hindi ka naman ganun kalaking babae. Kaya sigurado magkakasya tayo sa tutuluyan mo. Tinaasan pa siya ng kilay ni Third. Saka napasandal sa upuan. Ang dami mong pera tapos nagtitipid ka? Isa pa, mukhang di ka naman mahilig sa ganitong lugar. Opisina lang yata ang paborito mong puntahan. Napangiwi na lang si Faye bago tinapos ang pagkain. Hindi rin nakatakas sa mga mata niya ang pagsulyap na ibang babae sa harap niya. Kahit walang pakialam si Third, mahahalata talagang malakas ang appeal nito sa mga babae. Kinagabihan, naisipan niya mag-take ng picture sa balkonahe dahil sa magandang view. Hindi sinasadyang nasali si Third sa kuha niya. Dahil bigla itong lumapit sa pwesto kung saan nakatapat ang kamera. Bumagay din naman, kaya naisipan ni Faye na i-post sa Instagram para memories. Nakauwi na si Adrian. Kinonta ka ba niya? Do you still have connections with him? Biglang tanong nito kaya saglit siyang natigilan. Nakablock na yung number niya sa phone ko. Wala rin ako alam na umuwi na siya. Di pa kami nagkita. Pagsisinungaling niya sa huling sinabi. Si Faye na mismo ang pumutol sa usapang wala silang dapat itago sa isa't isa. Pero hindi naman ganun kaimportante ang sinabi ni Adrian sa kanya. Dahil unang-una, wala siyang pakialam. Halata namang ginawa lang yun ng pinsan niya para masira agad sila. Galit ito at imbis na siyang pakasalan, ang pinsan pa nitong si Third ang pinakasalan niya. Malinaw namang ayaw mo sa kanya. Kung sakali mang may sabihin siya sa'yo, huwag kang basta-basta naniniwala. Magaling siya magpaikot ng tao. Sige, sabi mo eh. Wala rin naman akong balak na makinig sa kanya. Yung akala nila uuwi sila kinabukasan, napunta lang din sa pasyalan. Habang nasa gitna ng biyahe, napag-isip-isip din ni Faye na mag-road trip na lang muna.
Sayang sa gas, pero worth it naman kasi nakaka-relax ang malaprobinsyang tanawin, pati na rin ang preskong hangin. Medyo malayo-layo pa sila. Minsan napapasulyap si Third sa phone niya dahil kanina pa ito umiilaw. Panay na naman siguro ang text at missed call ng kanyang assistant sa kumpanya na hindi ito dapat ipinagtaka pa. Pupunta tayo ng kumpanya. You can do whatever you want. Isasama kita. Prenteng sabi sa kanya ng asawa. Hala, wala naman akong gagawin dun. May trabaho ka ba ipapagawa? May sarili din naman akong kumpanya. Hindi nga lang masyadong busy dun. Just stay in my office until I'm done. Sa restaurant tayo magdi-dinner mamaya para hindi ka na magluto pa. Palusot ni Third. Dahil sa totoo lang, nag-text sa kanya si Adrian na balak nito kausapin ulit si Faye. Baka mamaya, pagkahatid niya sa bahay, bigla na lang ito sumulpot at may gawin. Alam mo ang weird mo ngayon? Aminin mo man o hindi, alam ko na iingayan ka sa akin. Kaya ayaw mo ako nakikita, tapos ngayon nag-o-offer ka na? Pagkakitong natawa at hindi siya makapaniwalang tiningnan. Nanatili na lang siyang tahimik dahil kapag sinabi pa niya, magtatanong na naman ito ng walang katapusan. Pagpasok sa office, binigyan niya ito ng trabaho. Mag-a-arrange ng mga papeles pero marami-rami yon. Kaya aabutin talaga ng ilang oras. Anong ginagawa mo? Nasa table ang mga papeles. Ba't ka napunta sa mga drawer ko? Kunot noong tanong ni Third sa kanya. Napalabi naman agad si Faye. Ang gulo kasi. Saan ko ilalagay yung mga natapos ko? Grabe. Kahit naman lalahay kayo, kailangan nyo ring matuto kung paano maging malinis, no? Tapos itong office mo ang plain. Wala man ng furnitures o pictures na nakalagay. Just go back to your work. Hindi ako mahilig sa mga ganung bagay. Ayos na ako sa ganito. Bakas ang otoridad sa boses nito. Ang pangit ng style mo. Totoo. Hayaan mo na ako mag-decide. Promise, mas gaganda to opisina mo. Binigyan siya ni Faye ng nangungusap na mga mata. Nagbabakas sakaling payagan ito. Kaya lang matigas talaga si Third. At ilang beses ding tumanggi kahit anong pilit niya. Faye, I said no. Napahila mo siya ng mukha sa pagiging makulit ng asawa. Ngayon mo pala ako tinawag sa pangalan ko. Parang galit ka yata. Di aalis na lang ako. Hindi ako sanay na may design ng lugar ko. Do that on your own office. Nadidistract lang ako sa ganung mga bagay. Dahil sa inis, hindi na lamang sumagot pa si Faye at nagmamadaling umalis. Tutal tapos naman na siya sa pinapagawa nito. Bahala na si Third kung saan ilalagay yung mga yon. Pinapatulong siya, tas ayaw namang pumayag na pakialaman ng mga gamit doon. Siguro nga may point dahil una, hindi sa kanya ang opisina. At kahit pa mag-asawa sila, wala siyang karapatang makialam doon. Naka-power off ang phone niya na makauwi sa bahay. Wala namang ibang gagawin kaya naglinis na lang siya. Huminto ang mga paa ni Faye sa harap ng kwarto ni Third. At doon naalala ang sinabi nito sa kanya na huwag pakikialaman ng kwarto. Ganun pa man, sinubukan niyang pihitin ang doorknob kaya lang nakalock talaga. Ano bang tinatago niya? Baka naman mas makalat pa sa drawer ng opisina ang loob ng kwarto. Nahihiya ba siya? Bulong niya sa sarili. Pagkatapos magluto para sa sarili, kumain siya ng hapunan na mag-isa. Saktong-saktong nagliligpit siya, biglang dumating sa kusina si Third. Hindi nga niya narinig ang pagdating ng kotse sa labas. Where's my dinner? Tinawagan kita at tinext ilang beses, not available ka. Nasaan ang phone mo? Tunog nitong may halong pag-aalala. Busy ako. Nakalimutan ko mag-open ng phone. Tsaka sabi mo hindi dapat ako mag-abala na ipagluto ka. Kasi madalang ka lang umuwi, kaya wala. Sagot naman ni Faye nang hindi man lang ito tinatapunan ng tingin. Look, I'm sorry sa nangyari kanina. I tried to tell you na uuwi ako ngayon na maaga. Ngayon tapos ka nang kumain, habang ako maghihintay pa. Di umorder ka na lang. May pasok na ako sa kumpanya bukas. Kaya matutulog na ako. Sagot niya habang patuloy na nagliligpit ng pinagkainan. Malalim na napabuntong hininga si Third. Dahil alam niyang tungkol ito sa nangyari kanina. Nagtatampo ito sa kanya o baka nga galit pa. Matagal nang matigas ang puso niya. Kaya hindi siya sigurado kung anong gagawin dito. Kahit kasal na sila, wala naman siyang kaalam-alam tungkol kay Faye bukod sa family background at life status nito. Kanina pa tumutunog alarm mo.
Di ka pa ba gising? Patuloy na kinakatok ni Third ang pintuan ng kwarto ni Faye. Ngunit kahit ilang beses pang gawin, wala siyang nakukuhang sagot dito. Kaya ang ginawa niya, kunin na lang ang susi para buksan ang kwarto. Ano ba? Inaantok pa yung tao nasisilaw ako, Third, takpan mo nga yan. Inis na sigaw niya nang buksan nito ang bintana at tumama sa mismo mukha niya ang sikat ng araw. Wake up! Akala ko ba papasok ka? 8:30 na ng umaga. Mag-iisang oras nang tumutunog yung alarm mo. Ano? Teka yung meeting ko. Naman bigatin yung kliyente ko ngayon. Reklamo ni Faye saka nalilito kung anong uunahin. Unang balik niya sa trabaho, tas malilate pa. Sabi mo matutulog ka na kagabi. May tinatapos akong document pero naririnig ko nanonood ka pa ng drama. I guess you're the one to blame. Oo na, ako na, sinisisi ba kita? Di naman, di ba? Magkasalubong ang kiling ni Third dahil umagang-umaga ang init ng ulo nito. Magsasalita pa sana siya nang mapansin ang pulang stain sa bedsheet. Isa lang ang ibig sabihin nun, may dalaw nga ito. Tumaas ang gilid ng labi niya. Kung sakaling tinuloy nila ang honeymoon pagkatapos ng kasal, baka hindi na ito dinadalaw ngayon. Hell days, huh? Sabihin mo lang kung gusto mo ng pahinga sa period mo. May offer ako sa'yo. 9 months delay. Napangisi pa siya para inisin to lalo. Isang masamang tingin ang pinukol ni Faye sa kanya. Ganun pa man, pumayag na rin itong ihatid siya sa kumpanya. Hindi pa rin mapakali si Faye habang papasok siya sa loob ng sariling kumpanya dahil baka naiinip na ang kliyente kahihintay at i-cancel na lang ang offer sa kanya. Malaking tulong din ito sa pagpapalago ng negosyo at sa iba pang mga branch. Excuse me. Sorry for being late. I'm Faye Castillo, CEO of Star Cosmetic Company. Hi, okay lang. I'm Rose Garcia. Nice to meet you, Miss Castillo. Pwede ko ba itanong ang tungkol sa apelido mo? Famous kasi ang Castillo around the world Iba sa kanila kilala ko din. Actually, I just got married this month. I'm Mrs. Castillo. Kilala mo siguro si Third Castillo? Well, lahat naman yata kilala kung sino siya. He's my husband. Ang mga ngiti sa labi ni Miss Garcia, dahan-dahang nawala dahil sa narinig. Nagsimulang magtakas si Faye kung bakit. Ngunit doon lang nag-sink in sa kanya ang pamilyar nitong pangalan. Paano kayo nagkakilala? Curious na ako kasi, kagaya ng lahat, alam ko ring snob at cold si Third. Hindi siya basta-basta nagpapalapit ng kahit sinong babae. Naging hilaw ang mga ngiti nito na para bang hindi mapakali. Ilang beses ako nangulit sa kanya na pakasalan niya ako. Ganoon naman talaga ang personality niya at ayos lang yun sa akin. At least wala siyang background na manloloko. Dinaan niya pa ito sa tawa para hindi maging awkward ang atmosphere sa pagitan nila. So ibig sabihin pinakasalan ka niya kahit di ka niya mahal. Marriage for convenience lang, ganon? Planado pero hindi totoo? Miss, wait. Ba't ba natin ito pinag-uusapan? Hindi kasi ako pala salita tungkol sa life status ko kaya hindi ko masasagot yan. Bumuntong hininga naman si Rose sa tumangu-tango. Maya-maya, bumalik ang masiglang ngiti nito kanina. I'm sorry, chismosa ako masyado. Let's discuss the collaboration sa magiging project natin together. Sa kabilang banda, natigilan sa paggamit sa laptop si Third na makita ang kumakalat na news sa pagbabalik ni Rose Garcia sa Pilipinas. Walang iba kundi ang ex niyang mahigit 1 taon niya ring hindi nakita. Sikat kasi itong model at business owner, kaya inaabangan ng karamihan. Totoo nga ang sinasabi ni Adrian. Bumalik nga ito. Wala naman siyang pakialam. Mas lalong hindi siya naapektuhan. Ang gusto niya lang, sana hindi magtagpo ang landas ni Rose at Faye. Kaya lang nag-send na update sa kanyang asawa. Laking gulat ni Third nang kasama sa picture si Rose. Nasa kumpanya ka pa ba? I'm coming. Mariing sabi niya sa phone nang sagutin ni Faye ang tawag. Wait lang, bakit ba? May kliyente akong kausap ngayon. Nagdi-discuss kami ng gagawin naming project. Collaboration kumbaga. Ano gagawin mo dito? Sunod-sunod itong tanong sa kabilang linya. Dinig pa ang pagtawag ni Rose, dahilan para mas binilisan pa ni Third ang pagmamaneho. Siya ba nag-offer sa'yo? Don't accept it. Sakay ka na lang makapag-collaborate. Ha? Ano bang problema mo? Hindi kita maintindihan. Hintayin mo ako dyan, makinig ka sa akin.
Isa lang naman ang dahilan kung ba't ayaw niya mapalapit sa asawa ang ex niya. Baka pati ito maniwala sa pagbabait-baitan ni Rose at maloko rin kagaya niya. Dahil kilala na si Third sa kumpanya, hinayaan siyang dumiretso sa conference room kahit walang appointment. Pagkapasok niya, hinila niya ang braso ni Faye palayo dito. Hoy, mahiya ka naman. Kliyente ko yung kaharap mo. Why are you even here? Imbes na sagutin, nanatili ang tingin ni Third kay Rose. Why are you doing this? Ba't naisipan mo makapag-collaborate sa kumpanya ng asawa ko? For what? Para siya naman na maloko mo? Kumunot ang noon ni Faye. Sa kabinalingan ng tingin si Rose, na naglakas loob tumayo para harapin sila. Matalim ang mga titig ng asawa niya sa dalaga, na para bang may alitan silang dalawa. Galit ka pa rin sa akin, Third? Nakikita ko at ramdam ko, pero nakaraan na yon. I have changed. Huwag mo naman isali sa usapang negosyo ang personal na nangyari sa atin noon. Doon na pagtando ni Faye na tama nga ang hinala niyang exit ni Third. Siya yung Rose na tinutukoy sa kanya ni Adrian. Kaya pala parang pamilyar ang pangalan nito. Ayaw ng asawa ko sa mga manlulokong tao. At ayoko rin lumalapit ka ulit sa kanya. Maliwanag ba? Tuluyan ang hinila paalis si Third si Faye para hindi na lumaki pa ang usapan. Tahimik lang ito nakasunod sa kanya, kaya wala siyang idea sa isip nito. Hindi na big deal kung magtanong ito. Handa naman siya sagutin kahit na ano. I know that she's your ex. May bala kasi siyang magtanong kanina kung paano raw kita napapayag na magpakasal. Given naman na ayaw mo raw sa mga babae. Mahina pa siyang natawa. Kahit ang totoo may gumugulo sa utak niya dahil sa pagsulpot ni Rose. Siya ang rason kung ba't ayoko na ulit papalapit sa isang babae. May malaking party kami nun sa bahay. Invited siya kasi girlfriend ko. Kararating lang ni Adrian galing sa ibang bansa. Friendly si Rose. At dahil magpinsan kami ni Adrian, mabilis din sila nagkasundo. Hindi ko alam na sa gabing yun malalasing ako. Nagising sa sarili kong kwarto habang siya at si Adrian magkatabi sa ibang kwarto. Hubot-hubad. Hindi ko nga lubos maisip kung paano nangyari yun. Hindi makapagsalita si Faye. Wala siyang alam kung anong sasabihin. Hindi lang pala nag-iisang manloloko si Adrian. Pati na rin ang ex ni Third. Bagay nga na pagsamahin ng dalawang yon. Parang galit ka pa sa kanya. Hindi ka pa ba naka-move on? Matagal na ako naka-move on. I acted that way because of you. Hindi ko gustong lumalapit siya sa'yo. Kaya kung pwede, i-cancel mo na lang ang collaboration yung dalawa. Napanguso si Faye bago sumagot. Sayang naman yung offer. Sa tingin mo ba lolokohin niya rin ako sa negosyo? Sabi niya nagbago na siya. Nung sinabi ba sa'yo ni Adrian na magbabago siya, naniwala ka rin ba? Words are just easy to say, but hard to do. Kaya wag na wag kang basta-basta nagpapauto. Pinitik ni Third ang noon niya, bago tumalikod para pagbuksan siya ng pinto ng kotse. As usual, wala na rin ibang choice si Faye kundi makinig sa asawa. Hindi sila natuloy kumain sa labas kagabi. Kaya ngayon na lang sila bumawi. Nag-dine-in sila sa sikat na restaurant at kumuha ng private room dahil marami ang nakakilala kay Third. Kulang na nga lang, sa susunod magsuot na ito ng shades at face mask. Wow! Ang dami mo namang time para sunduin mo ako, Mr. President. Sumasabay ka na rin sa akin kumain. Pang-aasar ni Faye dito. Parang si Third pa ang gumawa ng rules noon na wag siyang magluto at madalang itong uuwi para kumain. Tapos ngayon, susunduin siya para lang kumain sa labas. Bakit ayaw mo? Sino gusto mo makasabay? Si Adrian? Anito at pinagtaasan pa siya ng kilay. Paano nasali siya sa usapan? Nagsiselos ka ba dun? Para namang mahal mo ko di lang naman yung pagpapakasal natin. Napangiwi si Faye saka nagpatuloy sa pagkain. Ngayon niya lang na-realize ang isang bagay. Hindi nga siya nagpakasal sa isang babaero. Napunta naman siya sa seryoso pero hindi siya mahal. Do you think gagawin ko ang bagay na yun? Na hindi ko gusto, kundi lang lahat para sa akin? Bigla ang tanong ni Third kaya nabulunan siya sa kinakain. Inabot niya agad ang baso ng tubig. Anong sinasabi mo? Nantitrip ka ba? Paano hindi? Wala namang pinagkaiba sa trato mo sa akin. Sinubukan ko alisin ka sa isip ko. Kaya nga may boundaries din. Para siguraduhin hindi ulit ako mahuhulog sa isang babae. Marami rin namang marriage na nagpatuloy kahit di lang.
Kagaya ng arranged marriage o dahil sa pera. Arranged marriage din ng parents ko. Pero kalaunan, natutunan nilang mahalin ang isa't isa. Di ko naman sinabing dapat tayo rin kasi pinilit lang naman kita. Pagak na natawa si Faye, pilit iniiwasan ang nakakalunod na mga tingin nito. Dapat ka magpasalamat sa akin dahil napapayag mo akong pakasalan ka. In that way, hindi ka natali kay Adrian na baka pang ilang beses ka nang niloko pagkatapos ng kasal niyo. Tinaas baba pa ni Third ang kilay para asarin siya, kaya hinampas niya ito. Saan ka dapat magpasalamat? Your ex came back. Sorry na lang wala siyang babalikan sa'yo kasi you're mine now. Hindi man yung puso mo pero nasa akin yung apelyido mo. Yeah, kahit ano pang sabihin mo. You can have everything from now on. Natatawang sagot nito kaya napailing na lang si Faye. Natigilan din si Faye at napatitig sa kanya. Dahil siguro ito ang unang beses na makita ni Faye na tumawa si Third. Ningumiti kasi hindi nito ginagawa. Siguro first step na to ng progress nilang dalawa. Progress na sino bang mag-aakalang mangyayari pala. Dumaan ang ilang buwan, wala pa ring pinagbago. Busy sa kumpanya ni Third, kayong hindi lang isa o dalawa o tatlo ang pinamamahalaan niya. Presidente siya at normal lang yun. Ayos na naman kay Faye as long as ina-update nila ang isa't isa. Aray, ang sakit ah! Napahawak siya sa ulo nang mauntog sa kung anong matigas na bagay. Nang iangat niya ang tingin, dibdib pala ito ni Adrian. Long time no see. Kamusta ang buhay may asawa? Kamusta sa bahay ng kuya ko? Satisfied ba siya sa ex-fiancé ko? Napahagat labis si Faye dahil mabilis na nag-init ang ulo niya dito. Mas naging malala ang ugali ni Adrian kaysa dati. Nangangamoy alak pa ito. Yes, satisfied kami sa isa't isa. Ayos na? Alam mo, kailan ka ba titigil ha? Ilang buwan na lumipas simula nang maikasal kami. Hindi pa rin ba nagsising in dyan sa utak mo na si Third ang pinili ko? Pinili mo lang siya para makatakas ka sa akin. Hindi mo rin may pagkakailan na pumayag lang si kuya dahil pinilit mo siya. Para lang namang wala ang relasyon yung dalawa eh. Kasal nga kayo. Hindi niyo na mamahal ang isa't isa. At di na ako magtataka kung bakit. He still loves Rose. Matigas na sagot nito sa kanya. Nauubos na ang pasensya ni Faye dito. Kung wala lang sila sa public space, baka nasuntok niya na ito. Oo nga't pansin niyang pilit pa rin kinukuha ni Rose ang atensyon ni Third. Ngunit may tiwala siya sa asawa at siguradong hindi nito sisirain. Kung wala ka magawa, ba't di na lang kayo magsama ni Rose? Total imposible namang hindi kayo nagkagustuhan matapos na nangyari sa inyo. Ano, lost lang, ganon? Tumikim lang kayo tas na-realize niya si Third pa rin ang gusto niya kaya bumalik siya? At saka wag mo ipagpilitan ang sarili mo sa akin. Nakakadiri ka. Nagkamali kami dalawa at inaamin namin yan. Pero matapos na nangyari, naputol na rin ang connection ko sa kanya. Mahal niya pa si kuya. At kahit sino babae pa makasama ko, ikaw pa rin ang iniisip ko. Pakiusap ni Adrian sa kanya. Namumula pa ang mata nito dahil sa kalasingan. Kaya napailing na lang si Faye. Kailangan niya na makaalis sa lugar na yon. At baka may makakita pa sa kanila. Stop! Wala kang chance sa akin. And I'm starting to love Third. Sana maintindihan mo. Hindi dahil inamin niyo ang pagkakamaling yan, ay ayos na. At pwedeng bumalik sa lahat ng dati. There is. Kapag napatunayan ko sa iyong si Rose pa rin ang mahal ni kuya at rebound ka lang. Hindi na natapos pa ang sasabihin ni Adrian nang isang malakas na suntok ang inabot nito. Mabilis ang pangyayari kaya halos gumapang na ito sa lupa. Dumudugo na rin ang ilong nito kaya napasinghap si Faye. Hindi nga niya alam kung kailan pa dumating sa eksena si Third. Third, tama na, mapapatay mo siya, kumalma ka! Singit niya at agad pumagitna. Nang tignan niya si Third, saka lamang ito kumalma. Hinawakan ka ba niya? Anong ginawa ng hayop na yun sa'yo? Tell me, papakulong ko yan. No, wala. Wala. Ka na mag-alala, ayos lang ako, umalis na tayo. Titinginan yung mga tao. Ako ano pa lumabas sa balita dahil sa'yo eh, dahil sa nangyari. Siya na mismo ang humila dito pabalik sa sinasakyang kotse. Siya na rin ang magdadrive
Dahil kagagaling lang ni Third sa init ng ulo. Ang pinakaayaw niya kasi sa lahat, yung nilalapitan ng pagmamayari niya. Nung ginagawa mo dun, sa susunod mag-hire na ako ng bodyguard mo. Yung babae para hindi ako magselos. Kahit seryoso ang mukha niya, tinawanan lang siya ng asawa. Kahit bodyguard, di mo pinalagpas. You don't have to. Di niya ako sinaktan. At mas mag-iingat pa ako sa susunod para maiwasan siya. Ang ginawa mo kanina, delikado yun ha. Kahit sabihin mong pinagtanggol mo ako, may reputasyon ka pa rin pinangangalagaan. Mas gusto kong alagaan ka kaysa sa reputasyon ko. You're my top priority. Nagbago ang pananaw ko ng dahil sa'yo. At hindi ko hahayaang kunin ni Adrian kung ano ang akin. Hinawakan ni Third ng mahigpit ang kamay niya, kaya lihim siyang napangiti. Biruin mo nga naman. Ilang beses niya lang pinilit nun, patay na sa kanya ngayon. Ang sweet ah, parang hindi kayo siniship ni Rose ng mga fans niyo noon. Sinasadya yata nila na dumaan sa newsfeed ko ang edited pictures niyo. Kung wala kang sinasabi sa akin, baka isipin kong totoong kuha ang mga pinopost nila sa'yo. Kita ko yon, and I ordered the media to delete them. May mga dump accounts lang talaga makukulit. At kahit na-report na gumagawa na naman ng panibago. Nagko-comment pa paminsan-minsan si Rose para sabihing tigilan na raw at respetuhin ako bilang asawa mo. And if I know, drama niya lang yun pero ang totoo gusto niya rin. Ang sarap nilang pag-untugin dalawa ni Adrian. Dahil sa panggigigil ni Faye, hindi niya namalayang marami ng kalmot ang kamay ni Third kanina lang na hawak niya. Masyado lang siyang nadala sa emosyon. Ako nang bahala doon. For now, let's take a rest. Kinabukasan, hindi nga sila nagkamali. Kumalat sa internet ang nangyaring panununtok ni Third kay Adrian. Nagkakagulo na ang balita para makasagap ng salaysay tungkol sa pangyayari. Dahil doon, pinatawag si Third para humarap sa isang private interview kaya hindi na mapakali si Faye. Pinagsabihan kasi siya nitong manatili lang sa loob ng bahay at wag na wag lalabas. Baka mamaya may mga paparazzi sa labas at bigla na lang siyang dumugin. We saw the news. Nasaan ka ngayon? Ang asawa mo? Nag-aalala kami ng dad mo nung nakita ka namin kasama sa balita. Ano ba nangyari? Nagpapanik na sabi ng mom niya sa tawag. Si Adrian na may kasalanan. Saktong dumating si Third dahil nagpapasundo ako kaya ayon, nagalit siya at sinuntok si Adrian. Thanks to him, I'm fine. Pagdidepensa ni Faye. Kay Third, we can't visit you. Nasa States kami ng mom mo. Mag-iingat ka dyan. Tatawag kami ulit sa'yo. Singit pa ng kanyang ama. Okay, I understand. Ingatin po kayo dyan, bye. Nakalak lahat ng pinto sa bahay para masecure ang kaligtasan niya. Ngayong mag-isa lang siya. Palipat-lipat lang si Faye sa panonood ng news sa TV. At paghihintay ng tawag o text ni Third. Sa sitwasyon nila ngayon, bantay sarado talaga silang dalawa. Hindi muna ako makakauwi ngayon. Huwag ka muna lalabas ng bahay dahil may mga nakamasi dyan. Wala pa silang nire-release na statement ko, kaya dito muna ako sa kondo na kinuha ng assistant ko. Bungad ni Third pagkasagot niya ng phone na nakalapag lang sa table dahil nagpupuna siya ng flower vase. Sige, may stock naman ng grocery dito sa bahay. How about you? Ayos ka lang ba dyan? Isang malalim na buntong hininga. Ang pinakawalan nito bago sumagot. I'm sorry kung nadamay kasi ganito. Mabilis lang to. I have my connections. Magagawan ko agad ng paraan ng balita. Hindi na tayo hahabulin pa ng media. Hindi naman kita sinisisi. Ang importante, ayos ka lang. Pero, naputo lang sasabihin ni Faye nang masagi niya ang baso at nabasag ito sa sahig. Bigla na lang kasi siyang nakaramdam ng pagkahilo sa di malamang dahilan. Baka sa stress o konti lang ang kinain niya kanina. Faye, what happened? Are you okay? Ano yung nabasag? Baka sa boses ni Third ang pag-aalala. Mariin niya ipinikit ang mga mata sa kamahigpit na napakapit sa mesa. Okay lang, nagpupunas kasi ako, di ko napansin yung baso. Lilinisan ko lang saglit. Be careful. Sabihan mo ako kapag may nangyari. May asikasuhin ako para matapos na to at makauwi na ako. Take care. Masuyong sabi nito sa kabilang linya. Sige, ikaw din. I love you, Faye. I love you too.
Nakangiti niyang sagot kahit hindi nito nakikita. Pagkatapos patayin ng tawag, kumirot ang bandang tiyan ni Faye. Wala naman siyang naalalang may kinain. At hindi naman siya nagpapalipas ng gutom. Naisip niyang baka dysmenorrhea lang. Pero doon lang nag-sink in sa kanya na hindi pa siya dinadatnan ngayong buwan. Na dapat sana noong mga nakaraang linggo pa. Imposible naman buntis ako. Pero paano kung oo? Napasinghap siya sabay tingin sa kanyang tiyan. Medyo kumikirot pa rin, kaya kahit delikado sa labas, kailangan niya makarating ng ospital. Kumuha siya ng appointment sa isang private hospital bago nagtungo doon. Sa kabilang banda, agad na pinroseso ang statement ni Third at siniguradong malinis sa mga salaysay niya doon. Sinabi niya ang katotohanang ayaw pa rin tantanan ng pinsan niyang si Adrian ang asawa, kaya humantong sa ganon. Kilala namang babaero ito, kaya hindi na mahirap sigurong paniwalain ng mga tao. Nakakaapekto kasi sa business niya ang issue, kahit na papano. Sir, pwede na kayo umuwi. Nasa baba na ang service na maghahatid sa inyo. Sinigurado ko na rin na malinis ang dadaanan nyo. Wala ng mga media. Sabi ng assistant niya. Wala pang 1 minuto at napatayo si Third saka nagmamadaling kinuha ang gamit niya sa pag-alis. Sinadya niya huwag sabihin kay Faye na darating siya para alamin kung anong ginagawa nito ngayon. Baka nagpapakabisi na naman sa gawaing bahay. I'm home, may dala akong pagkain. Pakibuksan ang pinto, Faye. Nasa loob ka ba? Nakailang tawag pa siya. Ngunit wala namang sumasagot. Kaya ginamit niya na lang ang susi para mabuksan ang pinto. Tahimik ang loob ng bahay. Akala niya nasa kwarto ito at natutulog. Pero wala namang katao-tao ron. Tanging kaba ang bumalot sa dibdib niya. Nang hindi ito mahanap sa buong bahay. Where are you, Faye? Sagutin mo ang phone mo. Ring lang ng ring ang phone at may tumunog na pamilyar na ringtone sa mesa. Isa lang ibig sabihin nun, iniwan ni Faye ang phone niya. Nagsimula na magpanik si Third at lalabas na sana para magpatulong na hanapin ang asawa. Ngunit bigla na lamang itong sumulpot sa pintuan, dala-dala ang isang supot ng pinya. Nakauwi ka na pala, kanina ka pa ba? Saan ka ba nagpunta? I am so worried. Nag-iisip na ako kung saan kita unang hahanapin. Ilang beses kitang sinabihan na wag lalabas. Why don't you listen? Paano kung may nangyari sa iyo at wala ako? Mahigpit niya itong niyakap kasabay ng mabilis na paghinga. Ngumiti lang sa kanya si Faye saka hinawakan siya sa pisngi. Ayos lang ako. Bumili lang ako sa labas kasi nag-crave ako bigla. Gusto mo? Tanong niya dito at tinaas ang supot na dala. Marahan naman itong tumango at iginiya siya papasok sa kusina. Sana sinabihan mo na lang ako kung anong gusto mo. Pwede naman tayo magpa-deliver na lang. Ang OA mo masyado, kaya ko nga. How about the interview, naayos mo ba? Pag-iiba ni Faye ng usapan. Gusto niya ibaling muna sa ibang atensyon. Dahil kailangan pa ng tamang tiyempo para sabihin kay Third na buntis nga siya. At mag-4 na linggo na. They're still working for it. Bukas babalik na sa dati ang lahat. Plano ko rin mag-out of the country muna tayo kung gusto mo lang. Talaga? Seryoso? Can we go to Paris? Di pa kasi ako nakapunta doon. Ang sabi nila kapag pupunta ka, it's either may partner ka o gusto mo makakita ng partner doon. Excited na sabi niya. Sa tagal ni Faye sa California, may mga dream destinations pa siyang hindi napupuntahan. Then let's go together. Ngayon may partner ka na. Gusto ko makapagpahinga kasama ka. Malayo sa lugar na to. Masaya na sana si Faye, ngunit naalala niya ang sinabi sa kanya ng doktor. Sa first trimester, hindi pa advisable na mag-travel. Lalong-lalo na sumakay sa eroplano. Dapat maingat ang kilos niya para iwas peligro. Pwede bang sa susunod na lang? Pwede naman tayo mag-relax sa ibang lugar pero yung hindi sumasakay ng barko o eroplano. Agad na kumunot ang noon ni Third sa sinabi niya. Why? Is there any problem? Ba't bigla nagbago isip mo? Third, wag kang magbibigla ha. Baka kasi magalit ka kapag pinatagal ko pa bago sabihin sa'yo. Humugot mo na siya ng malalim na hininga sa kahuminto sa pagsasalita. Come on, pinapakaba mo ako eh. Sabihin mo na. Hindi ako magagalit sa'yo. Hinawakan niya ang kamay nito sa kapinisil-pisil pa. Nang sa ganon maging komportable ito.
Napahagat na lang ng labi si Faye bago magsalita. Buntis ako. 4 weeks na. I just found out kanina. Galing talaga ako ospital bago bumili ng pinya. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig nito. Tulala lamang si Third na para bang hindi makapaniwala sa narinig. Nakailang tawag pa siya rito bago bumalik sa ulirat ang asawa. Totoo ba ang sinabi mo? Hindi mo ba ako pinaprank? Hindi. Nahilo kasi ako kanina nung tumawag ka. Muntik pa ako matumba dahil kumikirot yung tiyan ko. Akala ko normal lang, pero naalala ko delay na yung period ko. Nilapag niya ang ultrasound sa harap nito, na agad din namang tinignan ni Third. Kahit kailan hindi niya in-expect na magkakaanak agad sila. Dahil sa pagiging busy pareho sa trabaho. Minsan na nga lang sila magkaroon ng oras para sa isa't isa. At saktong nagbunga pa. I'll let everyone know about this. Magpapaschedule ako ng family gathering para isahan na lang announcement. I'll make sure na malalaman na lahat na magkakaanak na tayo. Sa puntong yun, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Third. Walang kasing saya ang puso niya sa kakaisip na magiging ganap na siyang ama. One at a time lang muna. Medyo mabilis kasi ako mapagod. Baka unti-unti na ring lalabas ang sintomas ng pagbubuntis ko. Wala kasi nung una kaya hindi ko agad nalaman. Don't worry, love. Ako nang bahala sa lahat. Aalagaan ko kayo. Parang may kumiliti sa loob ni Faye matapos marinig ang salitang love mula dito. Mukhang mas magiging sweet pa ito sa kanya ngayong dinadala niya na ang susunod na kastilyo. Simula nga nung kumalat ang pagbubuntis ni Faye, halos lahat sa pamilya ni Third at parents niya naging overprotective. Yun bang kulang na lang i-isolate niya ang sarili sa loob ng kwarto at kahit pagkain pinapadala pa doon. Uminom ka na ba ng vitamins mo? Inubos mo ba yung pagkain niluto ko sa'yo? Dapat healthy kayo ng baby mo para walang complications sa panganganak. Payo sa kanya ni Mrs. Castillo, ang mom ni Third. Bantay sarado talaga siya sa kanila at naiintindihan niya ang mag-asawa. Dahil syempre, panganay ang dinadala niya, kaya concerned na ba nga ito? Alam ko na po yun, ma. Araw-araw niyo na sinasabi sa akin. Huwag na kayo mag-alala, okay? Hindi rin naman kami pinapabayaan ni Third. Hay nako, ewan ko ba doon? Hindi naman mauubos ang pera niya. Tapos nagtatrabaho pa. Pagsasabihan ko na talaga si Third na mag-request ng leave para maalagaan kayo ng apo ko. Ma, hayaan na lang natin siya. Sapat na sa akin na umuwi siya dito gabi-gabi. Hihinto naman siya sa pagtatrabaho pagkapanganak ko. Dahil siya raw mag-aasikaso sa anak namin. Mabuti naman kung ganon. Teka, bakit nakabihis ka? Saan ka pupunta, iha? Hindi ka pwedeng umalis nang walang kasama. No, it's fine. Sabi ng doktor, kailangan ko rin maglakad-lakad minsan para hindi ako mahirapang makapanganak. Promise, babalik ako agad. Nakahinga ng maluwag si Faye dahil sa wakas nakalabas siya ng bahay. May malapit na grocery store sa subdivision kung saan sila lumipat para sa seguridad ng pamilya nila, lalo na't presidente ng kumpanya si Third. Hindi naman sa bansa, syempre, pero napakaraming negosyong hawak nito. Nang makapasok, konti lang ang taong nandun, kaya malayo siyang mamili kung anong gusto niya nang hindi nag-aalala kung mabubunggo ba siya ng ibang namimili. Maya-maya pa, may humawak sa braso niya na isang babae. At nakilala lang ito pagkatapos tanggalin ang suot na face mask. Rose? Mahinang sambit ni Faye. You're here. Kamusta? Hindi ka ba nahihirapan sa pagbubuntis mo? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Hindi naman, maayos naman kami ni baby. Ikaw ba? Tanong niya pabalik dito. Medyo awkward pa rin sa kanya na nag-uusap sila ngayon. Dahil hindi maganda ang naging dating ni Rose nung nagpapapansin nito kay Third. Matagal na rin simula nang huminto siya sa ginagawa at ngayon lang ulit nagtagpo ang landas nila. Siguro, matagal din ito nagtago mula sa publiko gayong naging mainit ito sa mata na nakararami dulot ng issue noon. I'm happy that you fulfilled his wish. Nakikita ko masaya si Third ngayon. Yung genuine na masaya. Salamat kasi binigyan mo siya ng pamilya. Ngayon satisfied na ako makita siyang kontento sa buhay niya ngayon. I'm going back to China by the way. Thank you rin. Kahit ilang beses mo sinubukang bawiin siya. Napatunayan ni Third na ako ang mahal niya ngayon.
You're a part of his past, his lesson. Kung di mo siya sinaktan nun, hindi rin siya mapupunta sa akin ngayon. Mahinang natawa si Rose sa sinabi niya sabay tango. Ang tanga ko kasi Nang dahil sa isang pagkakamali nawala ko lahat. Pero hindi ako nanghihinayang dahil mas deserve mo siya kaysa sa akin. Look at you guys, magkakaanak na kayo. Congrats. And I'm sorry for what I did. Hindi akalain ni Faye na mas gagaan pa pala ang loob niya. Pagkatapos magkaroon ng closure sa pagitan nilang dalawa ni Rose. Wala naman siyang kinikimkim. Nasama ng loob sa dalaga. Dahil naiintindihan niya rin ito kalaunan. Ganon din na nagustuhan ni Third sa kanya. Ang pagiging understanding. Makalipas ang 5 taon maraming nagbago. Ngunit isa lang ang nanatili. Ang pagmamahalan ni Faye at Third sa isa't isa. Kung meron man nagbago, yun ay kung paano sila namumuhay ngayon kasama ang anak nilang lalaki. Kambal, sina 4th at 5th. Kailangan mag-adjust ni Third sa pagtatrabaho. Habang si Faye, naging full-time mom na minsan lang bumibisita sa sariling kumpanya. Susunduin ni Adrian ang kambal ngayon. Baka kung saan-saan niya na naman dali ng anak ko Magkasalubong ang kilay na sabi ni Third. Sa loob ng 5 taon, unti-unti na nagkaayos ang dalawa. Naging ninong pa nga ito ng mga bata at pumayag naman siya. Wala naman yatang dahilan para hindi. Mas minabuti na lang nila na hayaan na nangyari sa nakaraan at mag-focus sa hinaharap. Ang mahalaga, natuto sila sa mga nangyari sa nakaraan na siguradong hindi na mauulit pa. Hayaan mo na, alam naman nating mahilig sa bato yung pinsan mong yun. Ewan ko ba, kailan ba sila magpapakasal ng girlfriend niyang Amerikana? Malaki rin kasi ang pinagbago ni Adrian. Masyado na itong malayo sa dating nakilala nila. Engaged naman na sila. Wala pa siya nababanggit tungkol sa kasal. Pero ayos na rin ang ganun. Para may sumusundo sa mga bata kapag kailangan natin ng quality time. Binigyan siya na nakakalokong ngiti ni Third saka kumindat pa ito sa kanya. Pabiro niya itong hinampas sa balikat. Magtigil ka nga. Nahirapan ako mga anak sa kambal natin Baka kambal na naman ang ibigay mo. Mahirap kaya? Kasalanan ko ba kung magaling ako? Isa pa parehong lalaki anak natin. I want a baby girl. Gusto ko i-enroll sa martial arts ng kambal. Para alam nila kung paano protektahan ang kapatid nila. Sabi ni Third na para bang iniisip maigi ang gagawin sa anak nila kung sakasakali. Wala kasi siyang kapatid na babae. Kaya gusto niya magkaroon ng anak na babae nang sa ganon, may prinsesa ang 2 kambal. Love, ang babata pa nila. Dapat mag-focus muna sila sa normal school. Mas maganda rin yung maranasan nilang pumapasok sa school kagaya ng ibang bata. Kaya nga nag-decide tayong sa public sila pag-aralin, di ba? Yeah, I know. You're right. Kailangan nilang masanay para hindi mataas ang tingin nila sa sarili. Dahil may oras na sila para makapag-date, naisipan ni Third na doon sila sa restaurant kung saan sila unang nagkita. Yung time na akala ni Faye na isa si Third sa mga blind date niya, yun pala, ang pagkikitang yun ang sasagip sa kanya. Bring back memories. Kung hindi ka siguro na mali ng restaurant na pinuntahan, baka ibang lalaki ang pinili kong pakasalan. Hindi rin magiging ganito ang buhay natin ngayon. Sabi niya habang nililibot ng paningin at naghihintay sa in-order nilang pagkain. It's more like a plot twist. Di naman ako naligaw. Gumawa ang tadhana ng paraan para makapunta ako sa'yo. Remember, I declined your offer. Pero kahit ganun, masaya pa rin ako kasi di ka sumuko mangulit sa akin. Hint na yun na para tayo sa isa't isa. Ba't habang tumatagal, nagiging corny ka ha? Ang snob mo pa sa akin nun. Tignan mo, saan ka pa rin bumagsak. Sasagot pa sana si Third. Nang dumating ang order nila. Bihira lang kumain ng maanghang si Faye kaya ngayon niya lang ulit sinubukan. Ang dami niyan. Can you finish that? Para naglilihi ka, love. Natatawang sabi nito kaya, gano'n na rin siya. Gutom lang ako, remember? Snack lang ang kinain ko kanina. Nang maamoy ang carbonara na in-order ni Third, agad siyang nagtakip ng ilong. Nakaramdam naman siya ng pagduduwal. Doon pa lang halata ng may mali. Ayaw mo sa amoy ng pagkain ko? Are you pregnant? Kahit sa asawa, hindi nakatakas ng sintomas na yon. Ilang segundo pa bago gumaan ang pakiramdam ni Faye. Hindi ko pa alam. Siguro. Ngayon lang naman ako naging ganito ulit. Ubusin mo muna yung pagkain mo. Magpapacheck up tayo pagkatapos.
Hindi na ako makapaghintay pa sa resulta. Matapos ang ilang proseso, confirm na nga na magkakaanak ulit sila. Parang kailan lang nung dinadala pa niya ang kambal. At ngayon may panibagong miyembro na naman sa pamilya nila. Masyado ng maraming blessing ang dumadating sa kanilang mag-asawa. Plano nilang sabihin muna sa mga anak bago ipaalam sa buong pamilya. Saktong pagka-uwi nila, hinatid na ni Adrian ang mga bata at sila na lang ang hinintay. Saan ba kayo nagpunta? Sinulit niyo talaga yung pag-alis namin, ha? Pairap na sabi sa kanila ni Adrian. Galing kami ospital. I'm pregnant. Family of 5 na kami. Ikaw? Pagyayabang niya sa lalaki. Oo nga. My wife's pregnant. Family of 5 na kami. Ikaw ba kailan ka? Palihim naman niyang siniko si Third. Dahil ginaya pa talaga nito, ang sinabi niya. Akala ko ba sasabihin mo natin sa mga bata? Alam mo, napaka-competitive mo. Ikaw na una. Saad ni Third kaya natawa siya. Sige na, wala naman ako sasabihin sa kanila eh. Para di pumalpak yung surprise nyo. Alis na ako ah. Nasa kusina yung mga bata at kumakain, puntahan nyo na lang. Sa susunod magdadala na ako ng card. 1 milyon yata nagastos ko dyan sa anak nyo. Hindi naman ako magdininong dyan sa pangatlo nyo ah. Hindi na. Mahabang salaysay ni Adrian bago umalis. Nagkatinginan silang dalawa sa kasabay na tumawa. Lumapit agad sila sa mga anak nang makita nila ang mga ito. How's my baby boys? Namiss niyo ba si mama? Malambing niyang tanong sa mga ito at hinalikan isa-isa sa pisngi. Mom, ilang oras na lang tayo hindi nagkita. Bumili din kami ng foods para sa'yo. Sagot ni Fort, ang panganay sa dalawa. Ako mama, namiss kita. Sa susunod labas tayo nila papa para mas masaya. Singit naman ni Fifth na siyang nagmana sa kanya sa pagiging malambing. Boys, may sasabihin kami na mama niyo. Makinig kayo mabuti ha. We're going to have another baby. Mag-pray kayo na baby girl. Ang nasa tummy ni mama. Di ba yun ang wish niyo? At sabay na nagpalakpakan ng dalawa. Ayos! May kalaro na rin ako. Si Fort kasi palaging nagbabasa. Ang boring niyang kasama. Sabay na natawa ulit ang mag-asawa. At napatango na lang. Wala nang masasaya pa sa pamilyang meron sila. Noon nakala ni Third kontento na siya sa buhay. Dahil sa pagiging presidente sa kumpanya at pagkakaroon ng maraming pera. Na kahit tumanda siyang binata ayos lang. Basta hindi maloko ulit ng isang babae. Si Faye naman muntik nang mawala ng pag-asang makahanap ng true love. Akalain mo yon? Pinsan pala ng fiancé niya dapat ang magiging destiny niya. At salamat talaga sa tadhana na nagawa ng paraan ng lahat. Dahil kahit ano pa mangyari, gustuhin mo man o hindi, kung para sa'yo talaga. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!